Wala ngayon si Tito G. Walang welcome. So, episode 5 ng Tiny Deets. Meron tayong special guest. Isa siyang Makata. Ay, talaga. Ang hirap pag walang pag wala si B1. So, guys, please welcome Chris Aranyas. Hello. Hello po. Hello. Ano, Chris? Kumusta? Okay lang. Kailan ka nagsimula ma-involve sa music? Sige. Actually, bata pa lang ako. Like, 3 years old daw, kumakanta na ako. And ever since then, mula kinder, prep, hanggang grade school, hanggang ngayon, nung prep, doon talaga ako nagsimulang kumanta sa school, sa mga contest, mga singing contest. Kasi before Ano yung mga contest piece mo? mga Christian Bautista, mga Whitney Houston, Celine Dion. Kasi biretero ako dati. Mga ballad Yung manipis pa yung boses mo. yung mataas pa talaga yung range ko before puberty hits, gano'n. Yun. Yan talaga, as in biretero talaga ako. Kaya sanay na sanay sa vocal solo competitions. Mas sa Tinambak yan kasi taga Tinambak kami. Tinambak. Okay. Pagpunta mo ng Naga, sumali ka pa rin sa mga contest din na? Sumali pa, like for example nung sa elementary, sumasali pa pero mas partido-based pa rin sinasalihan. Kasi di nauso that time yung mga singing contest sa Naga, mas sa mga sa mga partido area, Rinconada area. So nililibot namin noon. So mas sa partido. Ganun. Anong year ka nung nasa elementary? So, mga 6 years old, 7 years old. Anong year? 2000? 2006, 2007. First song mo is entitled Paaram. Yung Bicol translation ng Bella Ciao. Okay. Can you tell us something about this song? Paano mo ba ito nasulat? Okay. Sige. Di ba yung Bella Ciao, sumikat talaga siya sa Money Heist. Money Heist. Bella Ciao, sumasayaw sila Berlin, mga ganun. Pero, kung babasahin mo yung kasaysayan ng song, I learned na yung Bella Ciao pala ay isang revolutionary music noon sa Italy. Okay. Siya? Protest song. Pagprotesta ng mga manggagawa sa Italy. So, yung song, ang content niya ay tungkol sa tamang pasweldo, makataong labor conditions, working conditions, maganda yung working, ganun yung niya. Hanggang sa nagkaroon ng revolusyon sa Italy na hindi na lang tungkol sa makataong pasweldo at maayos sa labor conditions, kundi paglaban na sa fascism, sa pasismo. So sabi ko, ganun pala kalalim yung kanta. Kaya pala Bella Ciao, kasi ang meaning ng Bella Ciao ay beautiful goodbye or goodbye beautiful. Na ako bilang isang aktivista, danas ko lalo na nung panahon ni Duterte na mayroong matinding attacks sa ating democratic rights, na what if bilang isang songwriter, bilang isang artist, gawan natin ng isang kanta na kilala na at ilapat ito sa konteksto sa local. And dama ko siya. So nagpatulong ako sa isang kilalang Bicol translator na si Vic Nerva. Sabi ko, Vic, ita-translate ko to sa pagkakaintindi ko. Kailangan ko i-check mo yung like yung words na gagamitin, mga ganung bagay. And sinabi, nung natapos ko na, nirecord ko, kung ano yung nasa Spotify ngayon, yun na yung first recording ko. Wala nang binago dun. Like, inayos ko na lang yung mixing and all. Pero nung dinagin ko kay Vic, sabi niya, wala na, wag mo nang baguhin. Dahil ito na yung pinaka mas maiintindihan na lyrics. So, okay. yun yung motivation ko na, pwede palang ganito, na to make art accessible, it needs to be understood by the people. Yun talaga. Diba? So, yung mag-start tayo sa accessibility, dun tayo sa kung paano ma-appreciate ng mga tao. So, I translated the song and, ayun, paaram. Kasi mula sa goodbye beautiful, lagi siyang goodbye. Paaram. Kaya ang last line dun ay, inianburak nin paglaban para sa katalingkasan. Kasi yung
umiikot din sa isang flower yung story ng Bella Ciao. At yun din yung ginawa ko. Nakaikot siya sa isang flower. Tapos, nung nagpagawa na rin ako ng album art kay Vic din, kasi siya ay isang parang graphic designer and book designer na award-winning book designer. Sabi ko, Vic, ano sa tingin mo ang pwedeng maging visual representation ng kanta? Sabi niya, ano ba yung endemic o ano yung local na flower na palagi makikita sa katabi ng dagat sa kabundukan sa Bicol? Katmon. Yung katmon, di ba? Taka may fruit ata yan, di ba alam? Kasi katmon, kasi very daw, na kapag nasa bundok, dahil nandun tas yung mga river, doon nabubuhay yung flower ng katmon. Kaya doon sa album art ng Paaram, may katmon doon. Doon ko na okay. So, doon ko din na mas naintindihan na to appreciate art more, it's to make art grounded sa locality. Like, for example, kaya grabe yung appreciation natin kay Diwata, di ba? Pumutok si Diwata dahil mas nilapat niya sa kung ano yung context ng Bicol. Like, for example, sa paggamit na nila ng mga words natin na Santiguar, Padaba, Takaw, sa paggamit ng Bicol language, that's how people appreciated music more than they appreciate, or at least on the same level playing field, the way they appreciate pop music na nasa mainstream. So, yun. Parang yan parang yung Pinoy pride. Ayun, di ba? Mas doon. Typical na Pinoy. Ganun. Na magandang tungtungan yun kapag gusto natin makilala sa music and art scene na gamitin natin yung sariling atin, di ba? Kwento natin. Anyway, wag na natin patagalin. Sobrang tagal na ng ng segue. Ito na. Pagkaaga sa pag-ios, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Pagmata ko, nahiling ko ang pasistang soldado. O partisano, sundui ko. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partisano sa buong buhay, haranian kagadanan. Kung magadan man na partisano, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Kung magadan man na partisano, ako sa indo ilulubog. Sa irarom kan sarong burak, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Sa kabukidan, sa iyang sirong, duman ako ilulubog. Kung si Simon ang mapaagi, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Sa lubungan ang masasabi, abang gayon kan burak na ni. Ang sasabihon kan mga tao, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ini ang burak, inin paglaban para sa katalingkasan. Hindi ako makakasabing grabe. May si Tito G. Pero napapasabi talaga kong grabe. Pero ganda ng kanta. By the way, gusto mo i-plug yung
kung saan pwede ma-stream yung napakagandang kanta mo. Yes. Yung Paara may available on all streaming platforms. Spotify, iTunes, may lyric video rin sa YouTube. So lahat pwede ma-stream yun sa lahat ng streaming platforms. At kung gusto nyong bilhin, nasa Bandcamp. Yun. 100 pesos lang yun. Oh, bilhin nyo. $1 lang yun. $2. Ay, mag $1 na pala. Baba, taas na ng ano. Taas na, oo. Pero wag tayong mamulitika. Ganyan talaga ang buhay, di ba? So, paano ko magsulat ng kanta? Una ba yung lyrics? Or yung Music, instrument? Alin ba? Alin ba ang nauuna? Sa akin, mostly ng mga songs ay sabay. Sabay, okay. Sabay. Like as I play my guitar, I write the lyrics and I sing the melody. Okay. I mean, mas doon ako efficient. Well, may mga kanta rin na nauna yung melody. May mga kanta rin na nauna yung lyrics. Pero mainly sa akin, mas prefer ko na isabay siya dahil parang reflection din siya na how I make everything na spontaneous, na with its own flow without thinking too much. So, it goes without saying na writing songs for me, I'm not that formulaic. So, wala siyang formula for me. Okay, Mas ano siya, kasi even the words I use ay conversational. Kasi, doon din ako naniniwala, ba't ko papalilimin kung yung message mismo ay malalim na, di ba? Parang, how I would sound too pretentious kung gagamit ako ng mga makatang mga salita, mga deep words, di ba? Mas doon ako sa kung paano kita kinakausap ngayon. Ganun din ako magsulat ng kanta. Okay. So, talagang well-grounded talaga yung mga kanta mo. Yan yung principle ko talaga sa songwriting na dapat grounded siya. Meron na bang instance na napanaginipan mo yung kanta, di ba? Yes. Yung may ginawa ko yung graduation song namin ng senior high school. Sa senior high school, ako yung gumawa ng graduation song namin. Pagkagising ko, nasulat ko kaagad. Kasi kinakanta ko na siya sa panaginip ko. Kasi ganun din ako eh. Kapag may gusto akong gawin, sa utak ko, nagtatrabaho din ako. Promise. No holiday pala. Promise. No holiday, man. Working my mind off, literally. Sleep is for the weak. Pero since sabi mo nga parating ka nagtatrabaho sa utak mo, kumusta naman yung pagiging musician as maging local musician? Ano ba yung ups and downs o puro downs lang? Siguro sa past few years nanatili yung little to no appreciation sa original music. Yun. Little to no appreciation. Little if not diba? Nothing. Na kaya greatly appreciated talaga yung Like for example, for me, high school pa kasi ako nagsimula nung mag-gig sa mga bars, di ba? Yung mga cover songs, ganun. Sa mga kasal, ganun. And I stopped early rin. Like, at 18 years old, nag-stop na ako kumanta sa mga ganun. Nag-focus ako sa original music. And that time, when I was in 2018, small circle pa lang yung meron ako na 2017 pa, nakakarinig ng mga songs ko. Mainly sa Kaniguan, alam niyo yung Kaniguan na page? Yung mga hugot-hugot. Diba? So, malaki yung following niyan, yung Kaniguan. Anyways, mas dun yung community ko kasi nag-create ng mga events, ng mga indie tugtugan, mga ganong bagay. So, ayan. So, na-experience ko noon talaga, nung 18 years old, hanggang recently lang na appreciative na sobra ako sa yung mga initiative ng mga artists mismo para ilabas yung craft nila. Like for example, ang daming productions, for example, yung Struggle Records, di ba? Ang laki na ng catalog nila ng mga self-produced music, mga do-it-yourself recording ng Struggle Records na marami na silang EPs at albums na nilabas. And also kay G, sa Rise Above Productions na naging platform din nga nung nagsisimula ako ulit magbanda noong 2018, 2019 na nagkaroon ng yung New Breeds, di ba? Nagkaroon ng platforms yung mga young musicians, young artists na tumugtog ng sarili ng mga awitin kahit mula sa cover songs hanggang sa original music. Kaya masasabi ko na
little to no appreciation before, pero nakikita natin yung small victories, kumbaga. Kasi ngayon, yung na lang sa pagkakabuo ng Arts and Culture, Naga City Arts and Culture Coalition, nagkakaroon ng parang pagtitipo ng mga artists on all disciplines, from visual arts to dance, to performative arts, to everything, to history and culture, and yan, sa lahat ng discipline. Kumbaga, nakikita na natin yung collective effort na mas ma-appreciate mula sa atin mismo as artists, yung empowerment na yun, para mas ma-appreciate pa ng mga art consumers yung mga art natin. And ngayon, nakikita rin yung pag-usbong talaga ng appreciation sa music. Hindi lang qualitatively, kundi quantitatively, dahil nag-start na rin talaga yung pag-boom ng fight for proper compensation, di ba? Nagkaroon na rin ng... Meron na ba? At tagal ko nang di nakatugtog eh. Oo. Meron na ba? Magkano na ba yung minimum ngayon sa patugtog? Alam ko, sa local government, kapag meron ng 2,000 per head. Diba? Tapos ilang songs lang yan. Na matagal din talagang matagal din natin trinabaho na magkaroon ng ganong partnership and appreciation yung local government sa local artist. Kaya masabi ko na little to no appreciation before, pero the institutions and powers that be na kailangan talagang sumuport sa local artists ay nagkakaroon na ng dialogues and partnership. No, recently nga yung Carao Festival, di ba? Na pinangunahan talaga ng mga artists na tumugtog tayo ng isang buong week. Meron doon yung Bicol Pop, 2 araw tayo, di ba? 2 days na allocated for Bicol Pop. Nagtipon kami ng mga artists on our network. Sina Jun Isguera, yung last nyong si Kuya Junjun. Yan, Shout out kay Kuya Junjun. Yeah, shout out kay Jun, ayun. Tapos, at sa marami pang iba, dun, may compensation na isipin mo sa, 5 to 6 songs and you have that level of compensation. It means we're doing something great and we should learn from that na marami talaga tayong magagawa through collective efforts. And actually, kahit nagsimula pa lang Tiny Dits, it's really a huge platform na mabigay talaga sa mga young artists, sa local artists na little to no platforms talaga nagkakaroon na mayroon. Kaya Salamat. Uy, sa lahat ng tumugtog sa Tiny Dits, walang nagpasalamat sa Tiny Dits. Akala nyo di namin nahalata, ha? Kayo, ha? Ayun nga. Kahit yung banda ko, di nagpasalamat. Sino yung mga kabanda mo? Yung Mangrove, episode 3, kung di mo pa na Panood ko na yun. Anyway, ito, second song na tayo. Ano title ng second song? Ang second song ko ay love song, Gulong-Gulo. Gulong-Gulo. Tanging ina mo, Tito G. Wala tayong ang daming G para naman sa Gulong-Gulo. Wala tayong masyadong wordplay ngayon. So wala si Tito G. Anyway, tungkol saan yung Gulong-Gulo? From the title itself, parang parang nakakalito, love struck na tao. It's actually me before. Sinulat ko to 2018. Love struck kanino? Sa ex ko siyempre. Anong? Pero may jowa ko, Angge, I love you. Kwento lang to ng kanta ko. Takirang yan. Parang meron isang naki-record sa akin. Nag-post ako. Grabe, nakapikit pa. Pin na niya yung tapos tinanong ko, sabi ko, para kanino yung kanta? Sa ex ko, pero kasama niya yung girlfriend niya. Ayun, nag-away na sila doon. Sila ba kaya? Hindi ko alam. Going back, alam naman to ng girlfriend ko ngayon. Na yung gulong-gulo, yan yung time na I didn't know what to do. No, should I let go? Or should I prioritize her happiness? Or should I prioritize my need, which is liberty from her, freedom from her? Siyempre, happiness lang nila. Yun lang yung... Naku. Yan lang yung joke lang. So yung gulong-gulo. Yan lang yung importante sa relasyon. Hindi yung sarili mo. Hindi tayo importante. Joke lang. Hassle yan. Anyway, ito na, next song. Gulong-gulo.
ko ay kasiyahan mo. Ang kailangan ko ay kalayaan ko sa'yo. Ngunit kahit na ano pang pilit ko, bumabalik lamang sa'yo. Labis kong hinahangad ang katahimikan ng loob, at pagkatapos ng pait, mawawala muna kahit saglit. Pagkat kahit anumang pilit, bumabalik lamang sa'yo. Sasaluin kahit ano man ang sakit. Ang pag-ibig ay walang kapalit. Sasaluin kahit ano man ang sakit. Ang pag-ibig ay walang kapalit. Gulong-gulo ang isip ko mula nang pinapasok ka sa buhay ko. Gulong-gulo ang isip ko mula nang pinapasok ka sa buhay ko. Gulong-gulo ang isip ko mula nang pinapasok ka sa buhay ko. Gulong-gulo ang isip ko mula nang pinapasok ka sa buhay ko. Ang tanging nais ko ay kasiyahan mo. Ang kailangan ko ay kalayaan ko sa'yo. Hindi ko na tutuloy yung grabe. Wala si Tito G. Pero napakasakit naman ng kanta. Tangina mo, Tito G. Walang nagsa-second emotion. Ba't kasi wala ka? Wala ka naman lagnat. Kaka-burger mo lang 2 hours ago. Di ba nakita mo rin? Nakita mo story. Tangina. Ba't wala ka? Anyway, napakaganda napakaganda kasi yung napakasakit nung second song. Anyway, itong third song na to, ito yung paborito namin ni Pants. Pero bago yun, papasalamatan ko yung sponsor namin ngayon. Wake and Vape, di ba? Yep. Dito na kami sa Wake and Vape. Huwag na kayong manigarilyo. Tulad ng mga na-mention ko kanina, mga music ni Daddy. Mga John Denver, Simon and Garfunkel. Tugtog nga tayo. Yan din yung mga influence ko eh. Oo nga, nalata sa music mo eh. Ayun, sa contemporary naman, mas si Bullet Dumas. No, yung 2019 yung peak na pagka-fanboy ko ka Bullet Dumas na nag-echo talaga sa songwriting ko yung style ni Bullet Dumas. Bullet Dumas, Janoy Danao, yun, mga ganong songwriters.
Clara Benian. Ganun. Ay, dito sa local, meron ka bang idol? Sa local, wala. Kasi nung Apakasaklaw. hindi. Wala. Kasi pag di naman. Wala siyang idol. Ha? Cut! Bawal mag-cut. Wala ba? Sa influence sa local, naglilisten ako pero wala talaga siya yung influence. Kasi Okay. wala ako sa contemporaries ko, like sa age range ko, wala akong nakikitang same sa style ko na Okay. masabi ko, ganito. Okay, i-rephrase ko tuloy yung tanong. Ano ba yung favorite artist? Local artist mo? local. Sino ba? Sa Bicol na lang. Sa Naga lang. Sa Naga. Joke. Baka na kaya, kino-corner ako ang ayop. Joke lang. Sige. Bicol area. Sa Bicol, si May Teves. May Teves. From Catanduanes. Kasi naging kasama ko siya sa songwriting workshop sa Burabod Musika. Kasama din si Kobe ng Tot Happy. So kami yung trio doon sa hello May and Kobe. Sana madala ko kayo dito sa Tiny Deets. May and Kobe, baka naman. Madala ko yan. Baka naman. Gagawa natin ng paraan na makapunta sila mag-guest sila sa Tiny Deets. So yun, si May talaga. Dahil on a certain level, same yung influences namin in songwriting na Okay. kay Kobe rin kasi I really admire his passion saka the way he writes. Di ba Celeste pa lang, hindi lang Celeste. No? Celeste. Ako, tangina, idol ko yun. Si Mix, kakantayin palagi ni Mix. Si Mix. Tinutulungan akong gumawa ng kanta. Hanggang ngayon, di pa tapos. Natapos ko na yung instrumental part, di niya pa rin tapos yung lyrics niya. Di ko alam kung bakit. I-record na, no? Ayun. So, sa local, yung dalawa talaga. Meron pa si Jaire Pasano, isa ring songwriter talaga. Taga saan naman yun? From Albay din. Albay. Pero sa Ateneo siya nag-aral. Pero sa Naga, wala talaga ano. Ayop kaya. Di ba yung mangrove, magaling. Joke lang. Walang kwento yung mga kanta namin. Anyway. Pero yun talaga, kung sa local, sa Bicol context, yun talaga yung mga favorite artist ko. Sige. Third song. Ano yung third song nga natin? Third song ay Bangkay. Yun yung favorite namin, Bangkay. Initially, ginawa ko talaga siya as a solo artist. Pero nung nakabuo kami ng banda, yung Moog na di na active ngayon. Pero ang manager namin ay si Rombit Alanis ng Caffeinate. Hey, Rombit. Baka naman, Caffeinate. Caffeinate, next episode. Baka naman, Caffeinate. Caffeinate, next episode. Ayun. Itatag, yung lahat na binamagit namin, itatag namin. Tama. Dapat lang may Facebook sila. Ayun. So yung third song, Bangkay, ginawa namin to ng rendition sa banda namin. Dun siya napakinggan ng mga tao. Una namin tinugtog. Ano pala yung banda nyo? Moog, M-A-U-G. From Ugma, binaliktad namin yung Ugma. Okay. Ayun. Una namin yung tinugtog, event ng Rise Above eh. Yung sa yun, di ba? Sa New Breeds. Doon namin unang tinugtog yung Bangkay. Tama ba? Bangkay. Ayun. Okay. Wag na natin patagalin. Tangin na mo, Tito G. Bangkay. Alam ko kung paano sakta ng aking sarili, kalimutan ng dangal, dumihan at itapon aking puri. Kailangang isiping hindi ako ganito. Hindi ko napipigilan, nababaliw na ako.
nanginginig sa lamig ng lungkot, binabagabag ng mga sagot sa mga tanong ng buhay na angkin. May sagot na nagtatanong pa rin. La-da-da-da-dum, la-da-da-la-la-da-dam, la-ta-ta, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Alam ko kung paano saktan ang aking sarili, kalimutan ng dangal, dumihan at itapon aking puri. Kailangang isipin, hindi ako ganito, hindi ko napipigilan, nababaliw na ako. Dami ng sigaw ng hikahos, kailan malulutas itong unos? Na-na-na-na-na-na-na, nasaan ang mga ngiting ibibigay? Humiling ako't naghihintay. Oo, ginugulo ang isip at pinapatay ang laman ng isang naglalakad pang bangkay, namamalat sa kasalatan ng pag-aangat. Mga pulang linyang ginuhit sa aking balat. Pintura ko'y dugo, tolda ko'y mundo, magmumula sa akin ang kulay nito. Alam ko kung paano saktan ang aking sarili, kalimutan ng dangal, dumihan at itapon aking puri. Kailangang isipin, hindi ako ganito, hindi ko napipigilan, nababaliw na ako. Dami ng sigaw ng hikahos, kailan malulutas itong unos? Na-na-na-na-na-na, nasaan ang mga ngiting ibibigay? Humiling ako't naghihintay. Oo, ginugulo ang isip at pinapatay ang laman ng isang naglalakad pang bangkay. Wow! La 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 ru, da la la tita 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 papi ta papi papu, la la ta tu, la ta da da ta 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 ta. Oh la la la, la 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 la. Da ta 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 ta. La ta ta la 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 la. Alam ko kung paano saktan ang aking sarili, kalimutan ng dangal, dumihan at itapon aking puri. Kailangang isipin, hindi ako ganito, hindi ko napipigilan, nababaliw na ako. Alam ko kung paano saktan ang aking sarili, kalimutan ng dangal, dumihan at itapon aking puri. Kailangang isipin, hindi ako ganito, hindi ko napipigilan, nababaliw na ako. Dami ng sigaw ng hikahos, kailan malulutas itong unos? Na-na-na-na-na-na, nasaan ang mga ngiting ibibigay? Humihiling ako't naghihintay. Oo, ginugulo ang isip at pinapatay ang laman ng isang naglalakad pang bangkay. Ay, tapos na pala. Takin, ang ganda nung kanta. Pero, yan yung pinaka paborito namin kanta sa 5. Pero lahat naman maganda. Pero yan lang yung malapit sa pinapakinggan namin siguro. Kaya
Kaya kami na gandahan. Di ba? O anyway, salamat pala sa sponsors namin, Hulya Ads and Sky Kubo. Salamat. Never ending suporta sa kanila. Wala naman yung ilaw. Yun. Hindi kita isama ngayon. Wala yung ilaw. Wala yung ilaw namin. Pero Wake and Babe, sana doon sana tayo sa sa diversion, kaso sarado rin sila kasi Monday. Kadalasan yung mga sarado yung mga food businesses kasi yung Sunday nila eh. Anyway, going back to Sir KJ. Sir Chris, ba't ayaw mo ng KJ? Hindi ka naman KJ naman. Ba't ayaw mo ng KJ? Yun lang tinanggap ng Facebook eh. Okay, Sir Chris. Meron backstory na merong dedicated yun doon. Di ba? Eh, yung misis mo ngayon, meron ka bang kanta para sa misis mo ngayon? Yung, actually, hindi ako nakakasulat ng... Kasi, ang dami ng love songs. Diba? Ang dami ng love songs and it's, akala ng mga tao, sobrang dali gumawa ng love song. Pero for me, mahirap gumawa ng love song kasi you have to give something different. Kasi kung papakinggan mo mga love songs, ng mga typical love songs lang, na it sounds the same, like it tells the same story over and over again. Kaya sa akin, parang sa internal struggle ko siya na kapag gagawa ko ng love song, it should offer something different. Kaya medyo nahirapan talaga ako gumawa ng love song. Kaya promise, yung gulong-gulo, yan yung love song muli kong ginawa. Okay. Ano pa siya eh? The Lack of Love pa nga yun, di ba? Okay. So, from nung birit-birit, ngayon, anong genre mo na ngayon? Okay. Eh di, nung mga cover songs, syempre, before pa ako nagsimulang kumuha ng kanta, sa cover songs, ganun pa rin, like, mga ballad, R&B, mga Ogie Alcacid, di ba? OPM ka pala talaga. OPM talaga. Tapos, mga Josh Groban din sa West. Tapos, mga Michael Bublé, di ba? Anyways, so yun, nagsimula ako doon kasi natuto ako mag-gitara. Grade 7 ako. First year high school. Kasi for context, first batch ako ng K-12. Okay. Yeah, grade 7. Grade 7 ako unang natuto mag-gitara. Elementary before that, bandurya talaga yung main instrument ko. Tapos nag-shift ako to gitara kasi ba't ka na magbabandurya? Kasi di ba that time mas ganda ng bandurya. Harana-harana. Ganda talaga ng bandurya na na-apply ko sa pag-gitara lahat. Pero ngayon, sa mga kanta mo, meron ka bang kanta na may bandurya? Actually, yung isa ko ipoproduce na kanta, tinatry kong magkaroon ng fusion ng talaga, yung rondalla music. Tapos, ayun, maglalagay ng bandurya, ng mga baho di unya. Kailan mo yung gagawin? Ba't ang tagal? Hanip yan. Ganun din yung mga tanong sa akin. Totoo yan. Ba't ang tagal? Produce na natin. Bukas. So yun, siyempre, kapag nag-start ka sa acoustic guitar, at least on my experience, nag-shift din yung interest ko sa genres. Siyempre, matututo ko mag-gitara, aralin mo yung mga kaya mong tugtugin sa gitara. I mean, di mo naman, ako, sa experience ko, alam naman tugtugin ko si Josh Groban, You Raise Me Up sa gitara. So, natutunan ko, Your Guardian Angel, mga ganong. Hindi, pero pwede yung version. Totoo, pero strumming na muna. Diba, strumming muna. Sa bagay. Kasi piano yun mainly, so mahirap pang tipahin. Kasi natututo pala ako. So, nag-shift na ako ng, mas na ako parang dahil yung daddy ko mahilig siya sa folk music like John Denver, yung Simon and Garfunkel, di ba? Mga ganong kanta. Eh di mas na-appreciate ko yun, natuto ko mag-gitara. Kasi kinakanta ko na sa video, sa mga CD na daddy, cassette. So natuto ko mag-gitara, inaral ko rin yung mga kantang yun. Hanggang sa, gusto ko tong ganun na tunog na mga parang Taylor Swift na acoustic, mga country, di ba? Mga Ed Sheeran. Ayun, mas Ed Sheeran. Kasi si Ed Sheeran, dahil
mas ginawa. Justin Bieber, di ba? O pwede kasi yung yung mga acoustic na mga kanta kaya pa talagang tugtugin. So nag-shift talaga yung genre ko hanggang sa nung 2016 years old ako ay first time nakabuo ako talaga ng kanta na akin talaga. First original composition na masabi kong gusto ko. Kasi yung mga nasulat na ako na parang cringe. Parang di yun counted, di ba? So yun, na-produce naman na aking tito na si Carl Ramirez. So next na ang fourth song, entitled Pesante. Yeah. Can you tell us about that song? How you wrote it? Para saan? Para kanino? Ayun. From the title is Pesante, magsasaka, sa mga magsasaka. Yung danas nila, kasi sinulat ko yan right after mag-immerse ako sa kanila sa sakahan. Tapos nagkwento sila sa karanasan nila and all. Kung paano ko nasulat, ay karanasan nila yan sa buhay nila bilang magsasaka under the Philippine Society. Kung actually funny nga ganun kabigat yung story ng kanta, yung kabaliktaran naman kung paano ko siya nasulat. Kasi nasulat ko siya habang tumatay ako. Yun. Kasi di ba kanina sinabi ko na kapag nagsusulat ako, sabay yung lyrics at yung music, di ba? As I play and I write the lyrics to and I sing the melody. Pumasok sa akin ideya na parang nag-gitara na ako. Ayoko nang bitawan. Kasi binitawan ko, hirap ng balikan. Nakaramdam akong tae. Sira yung tanda ko yung lahat ng pangyayari that night kasi na-realize ko na ito na yung best song na nasulat ko and I think hanggang ngayon hindi ko pa yung natatapatan na. Kaya tanda ko sira yung cellphone ko so kailangan ko dalhin yung laptop sa CR sa harap ng kubeta. Nagtatype ako ng lyrics, wala akong dalang gitara kasi awkward na yan lalo, di ba? Yung gitara ka ako nag-uudo. So Nagkakakan nga nag-ubo nag-uudo. Paka-unload, reload. Sorry. Ayan, may maliit doon na basurahan, nilagay ko laptop ko. Pati nung pagsulat, kinakanta ko yung kanta. Hanggang sa nabuo ko yung pesan, di ako lumabas ng CR, di ako naghugas ng puwet hanggang di ko matapos yung kanta. Seryoso yun. Ganun ka-seryoso yung kanta, ganun naman ka-funny yung pangyayari. Pero still, nagawa ko yung kanta. So yun, yung Pesante ay tungkol sa mga magsasaka. Pwede ma-stream sa lahat ng streaming platforms. And yung music video niya ay binuo kasama ang magagaling na mga voluntary artists. Yung choreography ay sa Ateneo Dance Club. Sila yung nag-initiate na, sige, kami sasayaw dito, kami magkakast sa music video. Na binuo naman yung music video ng napakarami magagaling na filmmaker, si Bono Chavez ng Bono Chavez Creatives, si Nix Morada ng Nix Morada Photography, tapos si Dave, marami pang iba na nag-volunteer talaga para mabuhay. Pwede mapanood sa page ng Project Pesante at sa aking YouTube channel sa Chris Aranyas. Ayun. Yun. Narinig nyo naman yun. Ito na. Pesante. May puno ng butil ng bigas, silang bumubuhay sa mga taong nangangahas, na sabihing wala silang pake sa dahas, na dinadanas ng mga pumipitas ng kung anong sa kinakain mo ay may dugong dumanak. Wala ka pa rin bang balak na baguhin ang pagtingin sa sistemang mapagpanggap, na akala mo ikaw ay lumalanghap ng kalayaan, ng kalayaan, ng kalayaan, ng kalayaan,
pinangako, lupang minana, lupang pinangako, lupang minana, gobyerno. Alis o malis ka sa lupang inuno, kapalit ng kwarta ay dugo, ang pinandidilig para sa mga luho. Kinabukas sa isa na patpat, kundi sa kalayang huwad. Mga ambog, mga berdugo, ninanakaw pati ang buhay mo. Bisante, mabuhay ka, lupa mo ay naangkin na. Mga ambog, mga mandarambong, baralay pumuputok kapang ako'y tumutugtog. Bisante, mabuhay ka, lupa mo ay naangkin na. Mga ambog, mga mandarambong, baralay pumuputok kapang ako'y tumutugtog. Bisante, mabuhay ka, lupa mo ay naangkin na. Mga ambog, mga mandarambong, baralay pumuputok kapang ako'y tumutugtog. Mga hambog, mga mandarambong, Bisante, mabuhay ka. Mga kamay puno ng butil ng bigas, silang bumubuhay sa mga taong nangangahas, na sabihing wala silang pake sa dahas na dinadanas ng mga naghihirap. Yan ang buhay ng Bisante. Yes, sir! Di ba ang pangit pag ako yung gumagawa? Asan ka na, Tito G? Oh, anyway, apakaganda nung fourth song. Segue pala sa sponsors namin. Bago matapos itong episode na to, bago yung last song, salamat pala sa Wake and Vape. Tapos kay Julia Ads and kay Sky Kubo. Salamat. John Arthur's Trading, baka meron pang extra cellphone dyan na pwede namin mahiram para makasama ka ulit sa sponsorship. Sa line-up. Wala ka sa Big 3 ngayon. Anyway, going back, Sir Chris, so meron ka bang gustong pasalamatan? Yes, sige. Thank you syempre sa lahat ng mga nakikinig sa aking music. Malayo kasi tinitingnan like lahat ng listeners sa Spotify, no, sa Southern Tagalog, sa Metro Manila at syempre sa Bicol. Kahit ilan lang kayo sa Bicol, mas marami sa kanila. Okay, cut mo to, ano mo to sa alis. Sama mo yun. Ayun. Walang cut dito. Thank you din sa Musika Publiko, no. Musika Publiko ay isang nationwide na network ng singer-songwriters and music producers, no, na nag-advocate for original music and syempre particularly sa social relevant music. At syempre dito sa Naga City, ang Bicol Pop, no, ang binuo namin ng Bicol Pop, ito is a music movement na nag-advocate and nagpo-promote ng Bicolano original music, no. So last year, from November to December, from October to December, tuloy-tuloy yung weekly Bicol Pop Fridays namin. And hopefully masundan ngayong taon, di ba? Marami pang in collaboration with Tiny Deeds, syempre. Tingnan natin kung... Ayun. Sana magtuloy-tuloy ngayong taon para mas magkaroon pa ng maraming platform na. Kasi yung Bicol Pop talaga nag-advocate siya ng na i-release natin yung mga sariling gawang kanta, na i-produce natin, kaya din makasuporta ng Bicol Pop sa pag-distribute ng music sa social media, sa digital platforms, streaming platforms, at yun. At syempre maraming salamat sa Naga City Arts and Culture Coalition for the continuous effort na magkaroon ng mukha ang
arte at sining sa ating lungsod, sa lungsod ng Naga. At syempre sa aking girlfriend, si Angelica Rebecca. No. Before matapos sa plug ko rin yung ng aking girlfriend, ng aking girlfriend. Sige. Concept A, ang Concept A ay isang photo and video services for weddings and events. Concept A. At ang Rise Above Production, syempre di nawawala ang support ni Andito pala ngayon Roger si Palacio II. Tilt na lang yung wala kunwari. Tingnan nyo lang ang katawan namin ni Dits. Parayos naman ang katawan namin. So in ano ba yan? In soul and in idea and body, nandito si Tito G at si Roger. Si Tito G talaga wala. Si Tito G talaga wala. Ayun, maraming salamat sa lahat. Siyempre si Tiny Dits, ulitin ko kasi ako lang yung nagpasalamat. The first Tiny one Dits ulit. to Tiny thank maraming salamat. Tiny Palamakan natin Dits. ng Tiny Dits. Yan. Tiny At dahil Dits. doon, kakain tayo pagkatapos. Saka ang Weekend Vape. Maraming salamat sa water. Anyway, lahat ng niya, ng links niya, ng pages niya, yung sa sa Spotify, lahat lalagay namin So description above. sa description above or below or left or right. Di namin alam kay fans kung saan niya ilalagay. Basta ilalagay niya sa video. So ito, going back na, last song na. Ano yung title ng last song? Ang last song ay Tagumpay ay Isinusulong. Sige, paano mo ito nasulat? Ayun. Di na ito tungkol sa tae. Pero around the same year nasulat ko yung Tagumpay ay Isinusulong. Like, ayun, tayo Tagumpay ay Isinusulong kasi sa history ng sambayan ng Pilipino, yung patuloy na pag-advance for our human rights, for our democratic rights, ayun, na kailangan i-recognize natin kung sino-sino yung mga nanguna doon. At yun yung mga bayani na dapat kinikilala natin. At kung ano ba dapat yung dapat gawin upang mag-advance pa ng ating human rights and our democratic rights, yung mga particular interests natin. Na yun, ang Tagumpay Isinusulong. Actually, ito yung recent single na na-release ko. Pag sinabi kong recent ay last year pa. Yan yung recent release ko with two versions, yung Tagumpay Isinusulong at yung Tagumpay Isinusulong na extended and relaxed version. At siyempre kasama ko dyan ang Kilyab. Ang Kilyab naman ay isang world music percussion family, no, na binubuo ni Watchok, ni Chano, ni Nox at marami pang bagong sibol na mga percussionists. Na dapat kasama ko dito pero yung isa irido, yung isa nagmamassage kasi trabaho niya, tapos yung arthritis, may gout, ganon. Nadami. never gout yourself, guys. Ayun. Yan Tagumpay Isinusulong. Pwede mapakinggan sa lahat ng streaming platforms. Okay, gusto namin pasalamatan si Sir Chris at pumayag siya. Kay Mix, si Mix na nag-contact eh. Okay, at kay Coach Miko. Dapat si Coach Miko may original songs na rin dapat. Wala eh, ang hina, mahinang nila lang yan. Gusto ko nang i-armbar ngayon eh. Ay naku. Hindi pa matapos yung kanta niya. In-armbar. In-armbar yung jiu-jitsu coach. Anyway, salamat sa inyo. Mag-like naman kayo o mag-subscribe o kung anong follow. Di ko alam kung anong nakalagay. Share nyo ang Tiny Dits community like. Share nyo naman. Ito na. Huwag na natin patagalin. Salamat. Good night. Ito na. Last song. Bye-bye. Isang mapulang gabing pagtiripo ng mga bayani, pag-alala sa mga panahon, tagumpay ay isinusulong. Mula sa maliliit na punla ng lipunan hanggang sa kadulo-duluhan na kasama sa pakikipaglaban. Kilusang masangit tinataguyod, simbigat pa ng bundok. Isulong mo
laban sa karimlan. Isulong mong pakikibaka tungo sa kalayaan. Pagkakaisa ng masa ang pinagmulan ng puwersa. Kayong mga mapagpalaya, ang bayaning dapat kinikilala. Kilusang masang itinataguyod, simbigat pa ng bundok. Isulong mong pakikidigma laban sa karimlan. Isulong mong pakikibaka tungo sa kalayaan. Tutungo sa kanayunan, pagsisilbihan ng bayan. Tutungo sa kanayunan, pagsisilbihan ng bayan. Isulong mong pakikidigma laban sa karimlan. Isulong mong pakikibaka tungo sa kalayaan. Isulong mong pakikidigma laban sa karimlan. Isulong mong pakikibaka tungo sa kalayaan. Isang mapulang gabing pagtiripo ng mga bayani. Pag-alala sa mga panahon, tagumpay ay isinusulong.